Mr. Silent Channel. Kabanata 421 hanggang 425. Matigas na tao. 0421. Pinigilan ni Feng Yueying ang kanyang mga luha at nagtanong, ikaw. Sino ka ba? Bakit ka nagpapanggap bilang Ye Fan? Dapat pareho din ang boses ko, baka makikilala mo ito dahil lang sa pangalan. Bumalik din sa kanyang sarili ang boses ng lalaki, hindi na ginagaya si Ye Fan. Sigurado si Feng Yueying na kakaibang lalaki ang nasa harapan niya, at maraming ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kanina lang niya tinawagan si Ye Fan. Bagamat hindi niya ito nilinaw, malamang na napagtanto ni Ye Fan na hindi maganda ang sitwasyon at darating siya upang iligtas siya. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay antalahin ang oras at protektahan ang sarili. Ikaw, gusto mo ba talagang malaman? Tahimik na hinayla ni Feng Yueying ang langit. Tumango ang lalaki, syempre gusto kong malaman. Kung alam ko ang mga kakulangan, maaari akong mag-improve sa hinaharap, di ba? Bakit ko sasabihin sa iyo, hindi mo sinabi sa akin, bakit ka nagpapanggap bilang Ye Fan? Nagpatuloy si Feng Yueying sa pagkaantala, kasabay nito, tumingin siya sa gilid ng kanyang mga mata upang makita kung makakahanap siya ng isang bagay upang maprotektahan siya. Ngunit nakita ng lalaki ang iniisip ng babae, hindi mo kailangang mag-antala, kapag hindi mo sinabi sa akin kaagad, papatayin kita. Naisip ni Feng Yueying ang kapangyarihan ng lalaking sumipa ng pinto kanina, sa wakas ay natakot siya, napalunok siya, at kailangang sabihin, oo. Emosyon ito. Emosyon. Nagtaka ang lalaki, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko maramdaman ang pagmamahal mula sa iyong mga mata, kung totoo Ye Fan, kapag tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay mahal kita. At ikaw? Malamig ang mga mata, sabi ni Feng Yueying. Saglit na natigilan ang lalaki, pagkatapos ay hindi niya napigil ang matawa at sinabing, kaya nga. Kamanghamanghang mga nilalang kayong mga babae, ngunit sa kasamaang palad. Hindi ako naniniwala sa anumang kalokohang pag-ibig. Tinanong mo ang iyong sarili, sinabi ko sa iyo. Hindi ka makapaniwala. Kung ayaw mong maniwala, hindi ka maniniwala. Sa tingin mo ba kung magbibigay ka ng random na dahilan, paniniwalaan kita? Ang dahilan ng matinding kalokohan. Naiinis na sabi ng lalaki. I see, dapat isa kang may sama ng loob kay Ye Fan, di ba? Gusto mong maghiganti kay Ye Fan sa pamamagitan ko. Pero sa tingin mo ba magkakaroon ka ng kaligayahang ganito? Ni hindi ka naniniwala sa pag-ibig, dapat walang nagmamahal, walang nananakit, kahit maghiganti ka sa mga tao sa buong mundo, ano ang mapapala mo? Malamig na sabi ni Feng Yueying. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ng lalaki, at sumigaw siya, tumahimik ka. Maghintay hanggang sa punutin ko ang iyong pinakamamahal na Ye Fan. Malalaman mo kung ano ang kaligayahan ko. Pagkatapos magsalita, nagmamadaling umakyat ang lalaki at naglabas ng isang pirasong koton, na handang mabigani kay Feng Yueying. Ngunit sa sandaling ito, mula sa labas ng bintana ng kwarto, isang madilim na anino ang biglang sumugod. Klang! Bagamat nabasag ang salamin sa lupa, sinipa lang ng pumapasok na figure ang peke sa lupa. Si Feng Yueying ay bumalik sa kanyang katinoan, nakita ng malinaw ang tao, at nalaman na ito ay isang puting lalaki na may dilaw na buhok, nakasuot ng itim na jacket at itim na maong. Ang kutis ng lalaki ay medyo nakakatakot na maputi, ang uri ng putlang-putlang walang dugo, ngunit nang damilat ang isang pares ng mga mata, nakita niya ang kulay ng escarlata na mga pupil. Miss Feng, okay ka lang? Tinanong ng puting lalaki si Feng Yueying sa wikang Chinese na may malakas na accent ng dayuhan. Matapos itong pakinggan ni Feng Yueying, napagtanto niya na talagang nakilala siya ng puting lalaki, at tila siya ay medyo magalang. Ako, ayos lang ako, ikaw. Bago pa makapagtanong si Feng Yueying ng anuman, ang peking Ye Fan na sinipa ay biglang tumayo, naglabas ng matalim na punyal, at sumugod patungo sa puting lalaki. Nagkaroon ng kislap ng pagpatay sa mga mata ng puting lalaki, at nang iangat niya ang kanyang paa, ito ay isang letigo, muling sinisipa ang lalaki. Bang! Ang! Noontog ang lalaki sa dingding at nabasag ang pader dito, nanginginig ang buong katawan, at ang kutsilyo sa kanyang kamay ay hindi mahawakan ng mahigpit. Hindi siya binitawan ng maputing lalaki, mabilis siyang humakbang, dinampot ang kutsilyo, at nilaslas ang leeg ng lalaki, na direktang naputol ang kanyang lalamunan. Ngunit pagkatapos ng lahat ng ito, nalaman kong may mali. Nakita ko na walang dugo, ngunit isang piraso ng sirang metal at ilang mga electronic circuit. Sumimangot ang puting lalaki, sumilay ang pagtataka sa kanyang mga mata, at si Feng Yueying sa likod ay natigilan din. Paano ito? Robot ba ito? Kinusot ni Feng Yueying ang kanyang mga mata, hinala na mali ang nabasa niya. Matapos maputol ang leeg ng impostor, nagsimula siyang kumaibot sa buong katawan, gumawa ng kakaibang ingay na parang sirang makina. Ang mga tainga ng puting lalaki ay gumalaw ng napakatindi, ang kanyang mga mata ay bumukas, mabilis siyang lumingon, binuhat si Feng Yueying ng paalang, at tumalon mula sa bintana. Narinig lang ang tunog ng boom, ang peking pumutok, at isang apoy ang sumabog sa bintana. Bumagsak mula sa himpapawid patungo sa damuhan sa lupa, ang mga binti ng puting lalaki ay tuloy-tuloy na lumapag, ibinababa si Feng Yueying.
Paumanhin, Miss Fang, hindi ko sinasadyang masaktan, ang sitwasyon ay talagang apurado ngayon lang. Hindi mapakali ang puting lalaki at humingi ng tawad. Taas-baba ang dibdib ni Feng Yueying, tumangala siya sa commercial building na nasunog, at natigilan saglit. Hindi. Okay lang. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Sino ka? Ang magalang na sinabi ng puting lalaki, ang kontrabida ay tinatawag na Grey Wolf, at siya ay dumating upang protektahan si Miss Feng ng palihim sa ilalim ng utos ng aking hari. Hari? Aling hari? Nagtaka si Feng Yueying. Tumayo ng tuwid ang kulay abong lobo at same time na sumagot, ang pangalan ng hari ko sa Zia ay Ye, at ang pangalan niya ay Fan. Ikaw Fan. Bagamat may nahulaan si Feng Yueying, nagulat pa rin siya, pinadala ka niya para protektahan ako. Kailan ito nangyari? Kanina pa, mukhang maagang nahulaan ng hari ko na may maghihiganti sa kanya, kaya lalapit siya sa kanyang minamahal, kaya palihim kaming pumasok ng mga kasama ko sa Huahay para protektahan ka at ilan pang mga babae. Matapos magsalita ang kulay abong lobo, hindi niya nakalimutang idagdag, ngunit Miss Fang, huwag kang mag-alala, kami ay nasusukat. Kung ang iyong buhay ay hindi nasa panganib, hindi kami makikialam sa alinman sa iyong buhay. Mayroon kaming sariling mga pamamaraan upang maprotektahan ka ng palihim. Maya-maya lang, may boses na nagmula sa likod. Yingying, hindi ka ba nasaktan? Narinig ito ni Feng Yueying, mabilis na lumingon, at nakita si Ye Fan na papalapit. Ang kulay abong lobo ay may mahigpit na ekspresyon, at same time na lumuhad sa isang tuhod, habang ang isang kamay ay nasa kanyang dibdib, aking prinsipe. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay, walang saludo, Grey Wolf, maganda ang ginawa mo, tara na. Sa kabutihang palad ay hindi napahiya. Pagkatapos natapos magsalita si Grey Wolf, kumislap ang kanyang figure, parang multo, at agad na nawala sa damuhan. Nagulat si Feng Yueying. Sa maikling panahon, siya ay talagang natakot ng sobra. Sa pagtingin sa kalmadong mukha ni Ye Fan, talagang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ye Fan. Sa huli, ano ang nangyayari? Hindi napigilan ni Feng Yueying na ihagis ang sarili sa mga bisig ni Ye Fan, ngayon lang ay may isang taong kamukha mo, parang robot. Napabuntong hininga si Ye Fan, sorry hinawakan niya ang buhok ng babae, hindi yan robot, mas advanced biochemical robot yan, parang. Hindi ko sinasadyang nabitawan ang mahirap na lalaki noong nakaraan. Kabanata 0422 Netherguard. 0422. Binayaan mo. Sino? Nalilitong tanong ni Feng Yueying. Walang gaanong oras si Ye Fan para magpaliwanag sa babae, at sinabing, Yingying, humanap ka muna ng hotel, at ayusin mo ito ngayong gabi. Lihim kang paprotektahan ng kulay abong lobo. Haharapin ko ang bagay na ito. Bagamat hindi mapalagay si Feng Yueying sa kanyang puso, alam niya na tiyak na nakatagpo si Ye Fan ng isang mahirap na problema, at dahil siya ay pinagbantaan, malamang na mas mapanganib ang panig ni Su Qingzhou. Umalis ka na, ako na ang magdadrive, umalis muna tayo dito. Nakita ni Feng Yueying na dumidilim na, at nagplanong maghanap ng hotel sa lalong madaling panahon. Tumanggo si Ye Fan na humihingi ng paumanhin at tumalikod para umalis. Sa paglabas ng komunidad, kinuha ni Ye Fan ang kanyang mobile phone at nag-dial ng numero. Hindi nagtagal, isang magandang boses ng babae ang nagmula roon, na magalang na nagsabi, My prince, tulad ng inaasahan mo, na si Song Xinghe ay hindi papatay. Sali Ye, bukod kay Feng Yueying, nasaan ang problema? Tanong ni Ye Fan sa malalim na boses. Sa katunayan, nakipag-usap si Ye Fan kay Leviathan tungkol sa posibilidad na maaaring hindi patay si Song Xinghe kapag nagdala si Leviathan ng demonyong dagat sa mga dagat. Gayunpaman, nanghuhula lamang si Ye Fan, kaya para hindi madamay ang mga kababaihan sa paligid niya, si Ye Fan ay nakipag-ugnayan lamang kay Sali Ye ng palihim at hiniling sa kanya na magpadala ng ilang tao para lihim na protektahan ang kanyang mga babae. Si Ye Fan ay hindi isang immortal, kaya imposibleng protektahan ang iba't ibang babae anumang oras, at kung ang kalikasan ni Song Xinghe ay buhay pa, ang kanyang paraan ng paghihiganti ay dapat na isang masasamang panlilinlang, simula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Oo naman, nangyari pa rin ang inaalala ni Ye Fan. Sa kabutihang palad, kahit na si Song Xinghe ay nakaisip ng mga bagong bagay, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay talagang limitado. Sinabi ng uwak na mayroong peking customer representative sa lugar ni Su Qingzhou, at gusto niyang kumilos habang nakikipagnegosasyon kay Su Qingzhou, ngunit pinatay na niya ito. Bilang karagdagan, sa lugar ni Ning Zimo, mayroon ding peking customer representative, at napatay ka na sa kalagitnaan. Matapos patayin ang Viper, napag-alaman na isa rin itong biochemical robot, at hindi nito ikinaalarma si Ning Zimo. Tungkol naman kay Du Yuner, dahil ayon sa mga tagubilin mo, susubukan si Salina, kaya walang nagawa ang Lynx, at ligtas din si Du Yuner. Sabi ni Sali Ye. Napapikit si Ye Fan, itong kanta Xinghe, hinayaan mo akong magmulat ng mata. Sali Ye, hilingin sa iyong Netherguard na sabihin sa akin ang lokasyon ni Yuner. Oo, aking hari, sabi ni Sali Ye, hahayaan kong makipag-ugnayan kaagad si Lynx sa iyo. Pagkatapos ibaba ang tawag, agad na sumagot si Ye Fan. Isang tawag mula kay Su Qingzhou ang dumating. Ye Fan, anong nangyari?
Mayroon akong isang dayuhang babae dito, ano ang pangalan niya bilang isang uwak, at sinabing siya ay ipinadala mo upang protektahan ako. Nagulat na sabi ni Su Qingzhou, kailan mo inayos na sundan ako ng ganoong tao? Awkward na ngumiti si Yefan, asawa, mahabang kwento, ito lang ang bagay na hindi namatay si Song Xinghe. Song Xinghe. Siya. Bakit hindi pa siya patay? Napabuntong hininga si Yefan, naging pabaya ako at minamaliit ang kanyang lakas, ngunit huwag kang mag-alala, haharapin ko ito ngayon, magiging maayos ka. Ikaw. Hindi na hinintay ni Yefan si Su Qingzhou na magsalita pa. Pinutol niya ang telepono dahil nagpadala na ng mensahe si Lynx para ibahagi ang mga coordinate. Matapos tingnan, nalaman ni Yefan na hindi masyadong malayo ang target, kaya tinamad siyang sumakay ng kotse at tumakbo papunta sa destinasyon. Ang Urban Rural Integration Area, sa isang construction site kung saan sinuspinde ang konstruksyon, ang mga pinto ng ilang simpleng bahay ay hindi nakalock. Matapos magmaneho ng van papunta sa pintuan ng bahay, pumasok sa bahay ang lalaking bumaba mula sa loob na may hawak na dalawang malalaking sako. Boss, dinala ang mga hostage. Hinubad ng lalaki ang kanyang cap at nagsumbong sa isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana sa kanyang harapan. Ang lalaking naka-white coat ay si Song Xinghe. Sa malungkot na ekspresyon, tiningnan ni Song Xinghe ang tablet sa kanyang kamay. Ay nagsabi, Damn Yefan. Siya talaga ang may hawak sa pagpigil sa akin, paano niya nalaman na hindi ako patay? Boss, ano ang ibig mong sabihin, na natagpuan tayo ni Yefan? Kakaibang tanong ng lalaki. Tumango si Song Xinghe, maming. Maliban sa iyo, lahat ay nabigo, o maaari kang umasa sa. Ano? Tapos. Ang dalawang bio-human na nilikha mo, boss, nabigo din. Maming nagulat ang lalaki. Ito ay isang kumpletong kabiguan, at ang self-destruction device ay na-activate na. Mukhang hindi nasisiyahan si Song Xinghe. Naguguluhan na sinabi ni Maming, ang dalawang cyborg na iyon ay eksaktong kamukha ni Yefan, paano nila nakikilala ang mga ito? Hindi ba dapat sila ay walang kabuluhan? Kung tutuusin, ito ay bersyon 1.0 lamang, at marami pa ring puwang para sa pagpapabuti, ngunit sayang ang oras na iyon ay masyadong maikli at limitado ang pondo, kung hindi. Tiyak na magagawa ko ito ng mas perpekto, napabuntong hininga si Song Xinghe. Kumpiyansa na sinabi ni Maming, boss, isa kang tunay na henyo. Tingnan mo ako. Ginamit mo ang transformation potion na ibinigay mo, at ngayon ay kasing lakas ka ng isang baka. Siguradong magagawa mong ganap na makapaghiganti at makabalik. Natawa si Song Xinghe, ngumiti siya, inabot at tinapik ang balikat ni Maming, pagbalik ko sa pagkakataong ito, hindi mo ako pinabayaan ng iilan sa mga pinagkakatiwalaan ng Galaxy Group, napakagaan ng loob ko, huwag kang mag-alala, kung maganda ang buhay ko sa piling ko, hindi ka magkukulang. Mga benepisyo. Salamat boss. Tuwang-tuwang sabi ni Maming. Para sa mga dating empleyado ng Galaxy Group, dahil sa eskandalo ng Galaxy Group, wala silang kumpanyang mapupuntahan sa ibang lugar. Matapos biglang bumalik si Song Xinghe at nakipag-ugnayan sa ilan sa kanilang mga dating pinagkakatiwalaan, lahat sila ay nagsimulang magtrabaho muli para kay Song Xinghe. Bilang isang ordinaryong tao, biglang nagkaroon ng kapangyarihan ng isang Hercules, si Maming at ang iba pa ay natural na tuwang-tuwa. Ngumuso si Song Xinghe sa sako, halika, palabasin sina Du Yuner at Serena at gisingin sila. Agad namang ginawa ni Maming ang ginawa niya. Matapos tanggalin sina Du Yuner at Salina sa sako, binuhusan niya sila ng malamig na tubig para magising sila. Ito ang anong lugar? Si Serena ay tumingin sa kaliwat kanan na nakatulala, ang kanyang mga kamay at paa ay nakagapos, at mahirap na gumalaw. Kanta Xinghe. Nakita ni Du Yuner kung sino ang lalaking nasa harapan niya, ang kanyang magandang mukha ay mapatla. Ngumiti ng masama si Song Xinghe, Yuner, nagkita tayong muli, namimiss mo ba ako? Ikaw, hindi ka ba patay? Napakurap si Du Yuner, sa pag-aakalang nananaginip siya. Kanta Xinghe. Tumawa at sinabing, kamatayan. Masyado kang minamaliit, kapatid na Song, at sa akin. Naghihintay pa rin akong pakasalan ka bilang aking nobya, bakit ako papayag na mamatay? Hinawakan ang baba ni Du Yuner, malungkot niyang sinabi, talagang na-curious ako, anong mga sekreto ang mayroon ka sa iyong katawan? Ano ang apoy na nasusunog noong nakaraan? Paano kung magsunog ka ng isa pa para makita ko? Serena sa tabi mo. Nang marinig ito, bahagyang kumislap ang kanyang mga mata, Yuner. Sino siya? Bakit mo kami hinuhuli? Nakaramdam ng pagkabalisa si Du Yuner, at hindi na siya makapaghintay na mag-apoy tulad noong nakaraan at sunugin si Song Xinghe. Nasunog hanggang sa mamatay, ngunit paano niya nalaman kung paano sumunog? Kabanata 0423 Memorya. 0423 Ang susi ay kahit na marunong talagang magsunog si Du Yuner, natatakot pa rin siyang masaktan si Serena sa tabi niya. Kung tutuusin, hindi siya marunong magkontrol. Sister Salina, huwag kang matakot, naniniwala akong darating si Brother Yefan para iligtas tayo. Sinabi ni Song Xinghe na may malungkot na ekspresyon, Brother Yefan. Hindi ka tinatrato ng taong iyon bilang sarili niya, alam mo ba iyon, nagpadala siya ng isang tao para protektahan siya ng palihim.
Tanging ikaw, ang iyong self-righteous mabuting kapatid na babae, hindi siya nagpadala kahit sino upang protektahan ka sa lahat. Kung hindi, sa tingin mo paano kita dinala dito? Do Yuner pagkatapos makinig, may bakas ng pagkalito sa kanyang mukha, at may kaunting pagkawala sa kanyang mga mata, ngunit umiling pa rin siya at sinabing, kahit hindi nagpadala si Brother Yefan ng isang tao para protektahan ako, ito ay isang bagay na syempre, hindi mo na kailangan na maghasik ng kaguluhan dito. Nagdududa, tahimik. Wala akong panahon para i-provoke ang relasyon niyo, anyway. Hindi mo siya makikita sa hinaharap, sabi ni Song Xinghe na may masamang ngiti. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Puno ng pagkabalisa ang mukha ni Du Yuner. Lumakad si Song Xinghe sa gilid ng walang salita, at kinuha ang isang kakaibang hugis na helmet mula sa isang mesa. Sa helmet na ito, mayroong higit sa isang dosenang linya na tila nagpapadala ng data, na pinagsama-sama at nakakonekta sa isang laptop. Nang gustong isuot ni Song Xinghe ang helmet sa ulo ni Du Yuner, natural na kailangang tumanggi ang babae. Ano ito? Huwag kang pumunta dito. Nakagapos ang katawan ni Du Yuner, ngunit ayaw niyang makipagtulungan. Malamig na sumangot si Maming, naglabas ng anesthesia needle, at sinaksak ang babae sa kanyang katawan. Ang katawan ni Du Yuner ay naninigas at hindi makagalaw. Inilagay ni Song Xinghe ang helmet sa ulo ng batang babae, at buong pagmamalaki na sinabi, huwag kang mag-alala, Yuner, wala nang sakit, parang nanaginip ka, ibalik ang lahat mula pagkabata hanggang pagtanda. Minsan pa. Narinig ito ni Serena, na may bakas ng kinang sa kanyang mga mata, gusto mo bang kopyahin ang memorya ng kanyang utak? Natigilan si Song Xinghe, niuinggan niya si Salina, at may kahinahinalang sinabi, tulad ng inaasahan sa isang scientist, hindi ko inaasahan na makikita mo ang aking intensyon. Saan mo natutunan ang teknolohiyang ito? Sa pagkakaalam ko, walang laboratorio sa mundo na maaaring mag-clone ng memorya ng utak ng tao, curious na tanong ni Salina. Mayabang na sinabi ni Song Xinghe, alam mo. Ano ang alam mo? Hinahamak ng mga henyo ang mga ordinaryong tao. Paano may kukumpara sa akin ang mga idiot na gumagawa ng mga eksperimento sa mga grupo sa laboratorio? Salina bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig, you remind me of someone. Oh, paumanhin, hindi ako interesadong malaman kung sino ang taong iyon. Naiinis na sabi ni Song Xinghe, pagkatapos ay tumalikod, naglakad papunta sa computer, at sinimulang pa-underin ang sistemang iyon sa kanya. Bumantong hininga si Salina, minamaliit mo rin si Yefan, sa tingin mo ba ay hindi siya nagpadala ng isang tao para protektahan si Du Yuner? Kanta. Gumalaw si Xinghe, pagkatapos ay sumimangot, anong ibig mong sabihin? Nagsimulang sumigaw si Serena ng malakas, tulong. Tulong. Kakatapos lang niyang sumigaw ng 2 beses, ang pinto ng kwartong ito ay marahas na sinarado ng anino. Klang. Isang itim na figure ang pumasok. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na puting lalaki na may kastanyas na buhok at isang kalat-kalat na balbas. Siya ay mukhang medyo magaspang, ngunit ang mga pupil ng kanyang mga mata ay iskarlata, na medyo kakaiba. Nagulat si Maming nang makita niyang may pumasok, sino to? Mukhang naiinis si Song Xinghe, bakit kailangan mong magtanong? Mga tao ni Yefan. Lagi kang sinusundan. Tanga. Narinig ito ni Du Yuner at napaiyak sa tuwa, alam kong ililigtas ako ni Brother Yefan. Noon lang natauhan si Maming, nagngalit ang mga ngipin, at sinuntok ng kamao ang puting lalaki. Ngunit ang puting lalaki ay umakyat lamang upang salubungin siya ng isang malaking kamay, pinisil ang kamao ni Maming, at diretsyong umatras, at itinapon si Maming palabas. Bumagsak si Maming sa lupa. Ang kanyang katawan ay nabago sa gamot. Makatuwirang sabihin na napakalakas na niya, ngunit sa ilalim ng puting lalaking ito, para siyang 3 taong gulang na bata. Kaagad, ang puting lalaki ay mabilis na tinanggal ang helmet sa ulo ni Du Yuner, at tumanggaw ng humihingi ng paumanhin, pasensya na, Miss Do, ang Bobcat ay huli na. Pagkasabi niyan, mabilis na nag-swipe ng 2 beses si Lynx, at pinutol ng matutulis niyang mga kuko ang mga lubad kina Du Yuner at Salina. Nang makita ang eksenang ito, may hinanakit na sinabi ni Serena, ikaw ang nether guard sa ilalim ni Sally Ye, dapat dumating ka, bakit mo ito hinihintay? Blanco ang sinabi ni Lynx, hari ko, gusto kong subaybayan ang lokasyon ng target, kaya naghihintay ako sa pagdating ng aking hari. Si Song Xinghe ay mukhang madilim, kinuha ang kanyang notebook, kinuha ang kanyang helmet, at mabilis na tumakbo palabas. Ngunit lalabas na sana siya, may nakita siyang figure mula sa malayo hanggang sa malapit, multo na lumilitaw sa labas ng simpleng bahay. Old Song, saan ka pupunta? Mahinang tanong ni Yefan, humihit-hit ng sigarilyo. Agad na tumakbo si Link sa labas ng bahay, lumuhad sa isang tuhod, my prince. Tumanggo si Yefan at ikanaway ang kanyang kamay, salamat sa iyong pagsusumikap, umatras tayo. Bumangon ang Lynx at nawala sa isang iglap, tulad ng pagkawala sa madilim na gabi. Yefan, ikaw. Paano mo nalaman na akin ito? Tanong ni Song Xinghe. Hula ko lang kung sino ang papatay sa pamilya ng mangingisda sa kabaliwan. Ang paraan ng pagkamatay ng mga pirata ng Tigre Head Shark ay parang halos kapareho ng iyong ginagawa at estilo. Para lang nasa safe side, babantayan ko.
Kung hindi mo ako pinuntahan, pumikit ako, ngunit sa kasamaang palad. Napakatigas ng ulo mo. Kinusot-kusot ni Song Xinghe ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya umatras. Tumulak palayo. Mukhang minamaliit ko pa rin ang lakas mo. Hindi ko ini-expect na ganoon kalakas ang background mo at napakaraming subordinate. This time, inaamin ko, pero 3 bagay lang, sa susunod, siguradong hindi na ulit ako magpapatalo. Nakita ni Ye Fan si Song Xinghe na paparating, at hindi siya natakot sa kamatayan, at nakaramdam siya ng kaunting kakaiba. Matapos marinig ang malabo sa tenga niya, bigla siyang nagising. Nahanap mo na ba? Ngumisi si Song Xinghe at tumawa ng galit na galit, tumakbo patungo kay Ye Fan. Dang! Mabilis na umatras si Ye Fan. Sa proseso, ang katawan ni Song Xinghe ay nagbuga ng nagliliyab na apoy, boom, at sumabog. Maging ang computer at helmet ni Song Xinghe ay nasira lahat. Si Maming, na nasa hindi kalayuan, ay natulala nang makita ang eksenang ito, matanda. Boss! Ito! Nagulat din si Do Yuner at Salina na lumabas ng kwarto. Galit na hinawakan ni Ye Fan ang kanyang noo, tumingin sa apoy na nag-aapoy sa lupa sa di kalayuan, at bamulong, hindi katakatakang pumunta ka sa isang lugar kung saan ang mga ibon ay walang tae, lumalabas na ito ay isang stand-in lamang. Ang tunay na Song Xinghe, dapat kung sakali, sa pagkakataong ito ang plano ay hindi lumabas ng mag-isa. Kabanata 0424 Epic 0424. Napatunayan din ng mga katotohanan na kailangan ng mga alalahanin ni Song Xinghe, at nag-iingat din si Ye Fan laban sa kanya. Sa makatuwid, sa larong ito, mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Masasabi lamang na si Ye Fan ang may mataas na kamay. Lumapit si Ye Fan kay Maming at hinawakan ang kwelyo nito, nasaan ang boss mo? Bagamat naramdaman niyang hindi siya makapagtanong, gusto pa rin ni Ye Fan na makakuha ng maraming impormasyon hanggat maaari. Si Maming ay mukhang nataranta at umiling, ako. Hindi ko alam, ang ilan sa ating mga matatandang nasasakupan ay pumupunta rito para kausapin ang amo. Akala namin, ito ang tunay na amo. Kung gayon, ilan kayo doon? Sa personal, mayroon pa akong contact kay Song Xinghe, muling tanong ni Ye Fan. Puno ng takot ang mga mata ni Maming. Dahil sa takot na mapatay siya ni Ye Fan, may sasabihin sana siya, ngunit nakarinig siya ng putok mula sa kanyang katawan. Isang ambon ng dugo ang sumabog sa harap ng dibdib ni Maming. Hindi pinangarap ni Maming na ang isang kagamitang pangkomunikasyon na suot niya ay talagang isang remote-controlled na pocket bomb. Matapos malaman ni Song Xinghe mula sa malayo na malapit ng magtaksil si Maming, direkta niya itong pinasabog. Itinapon ni Ye Fan si Maming sa isang tabi at pinunasan ng dugo sa kanyang mukha. Ang pocket bomb na ito ay hindi man lang nagdulot ng banta sa kanya, ngunit dinurog nito ang puso ni Maming. Kuya Ye Fan, ayos ka lang ba? Tumakbo si Do Yuner na may pag-aalala, natakot ang babae, lalo na nang makita niya ang mukha ni Ye Fan na may dugo. Umiling si Ye Fan, okay lang ako, Yuner, bumalik muna kayo ni Salina, kailangan kong hanapin si Song Xinghe. Curious na tanong ni Salina, Ye Fan, sino ang taong ito? Napakalakas ng kanyang bionic technology. Napabuntong hininga si Ye Fan, hindi na mahalaga kung sino siya, ang alam ko lang na kung mabubuhay ang taong ito magpakailanman, magkakaroon siya ng walang katapusang problema. Brother Ye Fan, wala na ba talagang ibang paraan? Kailangan gawin ito ni Song Xinghe. Hindi ba natin kayang kalimutan lahat ang mga puot na ito? Sabi ni Do Yuner na may haggard na puso. Yuner, kung mga tuwiran ka kay Song Xinghe, gagana ito, at hindi na magkakaroon ng ganoong aming problema sa simula pa lang. Pabayaan mo na ang bagay na ito, ako na ang bahala, sabi ni Ye Fan. Ayaw magpaliwanag ni Ye Fan, kaya umalis sina Do Yuner at Salina sa construction site sa lalong madaling panahon. Pagkaalis ng dalawang babae, sumigaw si Ye Fan, lumitaw muli sa dilim ang Lynx na katatapos lang mawala. Aking hari. Tumanggaw si Lynx, anong order mo? May nakita ka bang mali kay Salina? Tanong ni Ye Fan na may komplikadong ekspresyon. Kinaikit ni Lynx ang kanyang mga mata, mukhang kilalang kilala ka niya, alam na inayos mo na protektahan namin si Miss Do, kaya hindi siya nagpanik ngayon lang. Sa kanyang IQ, hindi mahirap isipin ito. Hindi gaanong ebidensya, umiling si Ye Fan. May kaina hinalang tanong ni Lynx, aking hari, dahil hinala mo na may mali kay Salina, bakit hindi mo na lang siya patayin? O hulihin mo na lang siya para sa pagtatanong. Napangiti si Ye Fan at walang magawang sinabi, sa tingin mo ito ay purgatorio. Daw. Gawin ang mga bagay, huwag sundin ang iyong ugali. Kung nagkataon lang talaga akong nakilala ni Serena, namiss niya talaga ang ilong ng elepante at napadpad siya sa huwahay. Kung gayon paano ako magiging bastos sa byuda ng kaibigan ko? Makatwiran. Pero, kung talagang may problema siya, sa tingin ko ay maaaring nasa panganib si Miss Do, sabi ni Lynx. Tumanggaw si Ye Fan, kaya gusto ko, mula ngayon, maging mas maingat ka na protektahan si Yuner, Viper, Crow at Grey Wolf, at hayaan silang tulungan ka, bantayan si Salina. Dapat isipin ngayon ni Song Xinghe, nag-ayos ako ng isang taong magpoprotekta sa bawat babae, para hindi na niya babarilan ang babae ko.
Matapos makinig sa links, agad niyang pinangunahan ang utos at umatras. Tumayo si Yefan sa bakanteng construction site, nagsindi ng sigarilyo, nag-isip sandali, at tinawag si Sally Ye. Sally Ye, nasuri mo na ba ang surveillance video ni Huahai? Mayroon bang anumang mga palatandaan sa pugad ni Song Xinghe? Tanong ni Yefan. Wang, na-check ko na. Sinabi ni Sally Ye nang may malinaw na pag-iisip, ngunit ang Song Xinghe na iyon ay napakatuso at hindi nag-iwan ng anumang pahiwatig. Sinadya niyang umiwas sa lahat ng uri ng pagmamatsyag. Kung gayon, mayroon bang anumang paraan upang mahanap si Song Xinghe ng mabilis? Hindi nagulat si Yefan, kung ang IQ ni Song Xinghe ay napakadaling hanapin, hindi magkakaroon ng maraming problema. Pagkatapos ng maikling paghinto, sumagot si Sally Ye, may tatlong pinakamabilis na paraan. Ang pinakamabilis na paraan ay walang alinlangan na bumili ng katalinuhan sa pamamagitan ng Sky Eye. Napangiti si Yefan ng pilit, Sky Eye, Tianyan, Guigo, ito ang bayan ni Su Qingzhou. Nasa kamay ko pa rin ang Ghost Valley Finger ng mga tao. Kung bibili ako ng impormasyon mula sa kanila sa oras na ito, sa tingin ko ito ay magiging mahirap. Dapat nakipag-ugnayan ka kay Tianyan. Sabi nila magkano ang impormasyon ni Song Xinghe. Hindi maipaliwanag na sinabi ni Sally, aking hari, kakaiba ang ugali ni Tianyan. Ang sagot sa akin ay, isang daliri, at walang detalyadong paliwanag kung ano ang sasabihin. Halos mabulunan ni Yefan ang kanyang sigarilyo at sinabing may pilit ng ngiti, masyadong mataas ang bargaining chip na ito, subukan natin ang ibang paraan. Di ba sabi mo may tatlong paraan, paano naman ang pangalawang paraan? Ang pangalawang paraan ay ang hayaan ang Dragon Soul ni Zia Guo na magpadala ng mga tao na magsagawa ng carpet search, kasama ang status mo at si Murphy sa Dragon Soul, sa palagay ko ay maaaring sumang-ayon ang Dragon Soul sa kahilingang ito. Hindi. Direktang nagveto si Yefan, masyadong delikado ang teknolohiyang pinagkadalubhasaan ni Song Xinghe, at kilala ito ng Dragon Soul. Tinatansya na hindi lang makakapatay si Song Xinghe, kundi kailangan ding protektahan. Sa harap ng bansa, walang mabuti o masama, gamitin lamang ang halaga. Nagpasya si Yefan na huwag hayaang manghimasok ang Dragon Soul sa bagay na ito, baka ituring si Song Xinghe bilang mahalagang, talentong siyentipiko, ng bansa. Ang ikatlong paraan. Nilaktawan ni Yefan ang pangalawang posibilidad. Bahagyang napabuntong hininga si Sally Ye, kung gayon ay medyo mabagal. Ang pangatlong uri ay ang sarili nating mga tao ay pumasok sa Huahai. Ang aking Netherworld Guard, at Asmodeus, Buffalo, ay nagpadala ng mga tao sa Huahai. Pagkatapos nito, ang mga pahiwatig ay dapat matagpuan sa loob ng isang araw. Malungkot na pinunasan ni Yefan ang kanyang mukha, ito. Hindi rin maganda, medyo delikado para sa iyo na magpadala ng 4 na gwardya sa Huahai. Ipaalam kay Longhan na nagpadala ako ng mga tao mula sa Purgatory Island sa Zia Kingdom, at kailangan nilang arestuhin silang muli. Sinusubukan mo akong sirain gamit ang maliit kong buntot. Emph. Aking hari, anong uri ka ng pagkakakilanlan, ang Dragon Soul ay isang A-level na organisasyon lamang sa pinakamahusay, bakit tayo matatakot dito? Si Sally Ye ay medyo nandidiri. Napangiti si Yefan, sa tuwing hindi masaya si Sally Ye, ang tono ng boses niya ay parang bata. Ito rin ang napakaranggal na bloodline ni Sally, na nagdadala sa kanya ng nangingibabaw na likas na kataasan. Imposibleng magkaroon siya ng malaking paggalang sa kaluluwa ng dragon sa kanyang puso. Sally, huwag kang matuwa, ang inaalala ko ay hindi ang Dragon Soul, kundi ang militar ng Zia Kingdom sa likod ng Dragon Soul. At, nalaman ko na ang Phoenix Girl ng Dragon Soul ay may grupo ng mga makapangyarihang tao sa likod nito, kahit isang puwersa ng pamilya. Ang pool ng tubig na ito sa Zia Kingdom ay napakalalim, nakalimutan mo na ba ang Three Great Epochs na umiikot sa underground world? Ang mga mata ni Yefan ay kumikislap, nagbuga ng usok. Kabanata 0425 na may takip ng gatas. 0425. Natahimik sandali si Sally Ye doon, at sinabing, ibig mong sabihin. Ang Martial God, ng Zia Kingdom. Sinabi ni Yefan na, kakatapos ko lang labanan ang Phoenix Girl, bagamat ako ang may kapangyarihan. Ngunit kung tutusin, hindi ito mahirap na trabaho, kaya, pakiramdam ko ay 55% lang ang pakikipaglaban sa kanya, mahirap sabihin kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina. Ang tuloy-tuloy na kakayahan ng Phoenix Girl sa pakikipaglaban, sa tingin ko ay walang sinuman sa nangungunang 10 alamat ang dapat na makakapantay. Ngunit, kung ang Phoenix Girl ang pinakamalakas na mandirigma sa Zia Kingdom, saan may kumpiyansa ang Dragon Soul na makipag-ayos sa akin ng ganoon katahimik? At saka, halatang may ibang tao sa likod ng Phoenix Girl na kayang pigilan at pasunurin siya sa disiplina. Naisip ko lang. Baka may ilang nakatagong puwersa ng pamilya sa Zia Kingdom, at sa mga taong ito, maaaring mayroong epic, powerhouse na iyon, ang Martial God. Ang mundo sa ilalim ng lupa ay inihalal, at kinikilala ito bilang isa sa nangungunang 10 maalamat na powerhouse. Isa na siyang underground powerhouse sa tuktok, at hinahangaan at tinitingala ng hindi mabilang na tao sa underground world. Gayunpaman, sa ibabaw ng mga alamat,
tulad ng mga alamat, mayroong tatlong, epiko, na powerhouses. Ang agwat sa pagitan ng epiko at alamat ay nasa tagal ng panahon. Ang mga maalamat na powerhouse ay maaaring tumaas ng mabilis sa 1 taon, 2 taon, at 3 taon, at maging maalamat sa pamamagitan ng kanilang natitirang record. Gayunpaman, ang antas ng epiko ay kailangang hindi mahulog ng hindi bababa sa 1 siglo, at ito ay nabubuhay pa pagkatapos ng 100 taon, at mayroon pa ring malupit na lakas, upang matawag na isang epikong antas. Sa underground na mundo kung saan may patuloy na pagpatay, digmaan at intriga, sa mundong ito kung saan ang mga bagong tao ay ipinanganak sa maraming bilang, napakahirap panatilihin ang lakas sa pinakamataas na antas ng mundo nang hindi pinapatay sa loob ng 1 siglo. Si Yefan ay naging napakatalino lamang sa loob ng ilang taon, at ang Phoenix Girl ay naging sikat lamang ng wala pang 10 taon. Mukhang isang magandang eksena, ngunit pagkatapos ng 100 taon, hindi alam kung sino ang mabubuhay sa pagitan ng dalawa. Dahil dito, kakaunti rin ang mga nabubuhay at naitalang epic powerhouse, halos gawa-gawa lang sila. Kabilang sa mga ito, ang martial god ng Xia Kingdom ay isa sa 3 epiko. Ang lakas daw ng sinaunang martial arts nitong Diyos ng digmaan ay parang Diyos na, at hindi maisip ng mga mortal. Ang pangalan, pinagmulan, at maging ang kasarian ng martial god ay hindi tumpak. Maaaring sadyang itinago ng mga tao ang maraming impormasyon upang hindi maabala. Pagkatapos ng lahat, ang isang cross-century powerhouse, na nakaligtas sa 2 digmaang pandaigdig at nabubuhay pa, ay maaaring makaipon ng napakaraming mapagkukunan. Hindi mahirap para sa isang epic powerhouse na manatiling anonymous. Pagkatapos makinig kay Yefan, sa sinabi ni Sally Ye, naging maingat si Sally Ye, kung talagang umiiral ang Diyos ng digmaan, kailangan mong maging mas maingat. Ngunit kung wala sa 3 pamamaraang ito ang gumagana, paano mo ito mahahanap? Si Jen, nagsindi ng panibagong sigarilyo, nag-isip sandali, at tinampal ang kanyang noo. Oo. May talent din sa teknikal, paano ko makakalimutan? Agad na sinabi ni Sally Ye, si Miss Chu Yunyao ba? Natigilan si Yefan. Paano mo nalaman? Inisip talaga ni Yefan na malamang na may paraan si Chu Yunyao para mahanap si Song Xinghe, dahil mahahanap pa ni Chu Yunyao ang invisible submarine ng Magnesium Army noong nakaraang pagkakataon, kaya sa pagkakataong ito ay tinatayang may paraan. Siyempre papansinin ko ang mga babaeng nakapaligid sa iyo. Sa katunayan, sa tingin ko ay mas bagay si Chu Yunyao na maging asawa mo kaysa kay Su Qingzhou na yun, mas matalino siya at malayo ang paningin, sabi ni Sally Ye. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak. Sally Ye, huwag mo akong bigyan ng anumang payo tungkol sa aking personal na relasyon. Hindi ito isang marka ng pagsusulit, ngunit ano ang mas mahusay kaysa sa katalinuhan. Ayon sa aking pagsusuri, si Su Qingzhou ang hahawak nito. Maliban sa kakayahang magnegosyo, wala nang iba pa ang mabuti, kusa sa sarili, masungit, walang alam sa pangkalahatang sitwasyon, hindi karapat-dapat para sa iyo. Nagmamadaling sumigaw si Yefan, tama na. Ipinagbabawal ko sa iyo na sabihin iyon sa aking asawa, kahit na hindi mo masasabi sa kanya iyon. Siyempre may mga kapintasan siya, ngunit walang perpekto. Gusto ko siya at natural na handa akong tanggapin ang kanyang mga pagkukulang. Sally, hindi ka pa nai-inlove, at hindi mo naiintindihan ang maraming bagay. Huwag pag-usapan ang paksang ito sa hinaharap, o magagalit talaga ako. Medyo naagrabyado ang sinabi ni Sally, hindi ba ako maaaring maging mas mahusay kaysa kay Su Qingzhou? Malinaw mong sinabi na walang babaeng mas maganda kaysa sa akin sa mundong ito. At kung ano ang magagawa ko para sa iyo, hinding-hindi niya magagawa. Gagawin ko ito para sa iyo. Napasabunot si Yefan sa kanyang buhok sa pagkabalisa. Sally Ye, ikaw talaga ang pinakamagandang babae sa mundo, at higit sa lahat ay maaaring maging kapantay mo ang isang tao. Pero sa paningin ko, kayo niyon parehas ng anak ko, katulad ng kapatid ko. Huwag pag-usapan ang ganitong klaseng paksa, okay? Ikaw ang hari, paano kita susuwayin? Naiinis na sabi ni Sally Ye. Narinig ni Yefan na ang babaeng ito ay may kaunting init ng ulo, ngunit wala siyang oras para suyuan siya, kaya kinailangan niyang ibaba ang tawag at planong pag-usapan ito mamaya. Pagkatapos umalis sa construction site, tumawag si Yefan sa telepono at tinanong kung nasaan si Chu Yunyao. Tila dumalo si Chu Yunyao sa isang uri ng hapunan, kaya't sinadya niyang pumunta sa isang tahimik na lugar at tamad na nagtanong, ano ang hinahanap mo? Kung mayroon kang hapunan, wala akong oras. Sinabi ni Yefan na may medyo nakakabigay puri ng ngiti, Xiao Yao Yao, gusto kong tulungan mo akong makahanap ng isang tao. Pumunta kay Yao Zhengang mula sa Defense Bureau. Hindi. Ang taong ito, hindi ito mahahanap ng mga ordinaryong tao, at ikaw ay napakatalino at matalino. Tumigil ka sa pag-utot, sabihin mo, sino? Galit na tanong ni Chu Yunyao. Nagtanong si Yefan sa iba, ngunit nahihiya siyang itama ang tono ng babae, at sinabing, Song Xinghe. Ano? Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, hindi ba patay na siya? Hindi siya patay. Buhay siya, gumawa pa siya ng biochemical robot, at naging ako para saktan ang mga tao sa lahat ng dako. Gaano ito mapanganib? Habang dapat ay nasa Huahay pa siya.
Maaari mo ba akong tulungang mahanap ito? Nakangiting tanong ni Fan. Huminga ng mahina si Chu Yunyao, noong huling hiniling ko sa iyo na manatili sa akin para sa Pasko, pinilit mong hanapin si Su Qingzhou. Napakabuti ni Su Qingzhou, bakit hindi mo siya hinayaan na hanapin ka para sa iyo? Hindi ito bagay, paano makakahanap si Xiao Shuo ng isang tao? Napangiti si Fan, bakit nagseselos ka pa rin ngayon? Hindi nasisiyahang sinabi ni Chu Yunyao, oh, lumapit ka sa akin kung may problema ka. Suyuan mo ang iyong asawa at iwanan mo ako, si Chu Yunyao, ay napakamura. Napakadaling lokohin. Song Xinghe has the ability to calm, I just kill him, it's none of my business. Busy ako, hang up. Pagkatapos nun, binaba na talaga nung babae yung phone. Hindi nakaimik si Fan. Napaawang ang labi niya sa depresyon, iniisip kung ano ang gagawin ngayon. Alam niya na si Chu Yunyao ay napakaseloso na babae, kaya hindi niya ito ginalaw noong una. Hindi ba ito naghahanap ng maliit na sapatos para sa kanyang sarili? Ngunit nang si Fan ay nabalisa, isang mensahe ang ipinadala, at ito ay si Chu Yunyao. Sa pasukan ng Union Club sa kanluran ng lungsod, darating ako sa loob ng kalahating oras. Tulungan akong magdala ng black tea latte na may legang tea, na may milk cup, isang malaking tasa. Napatulala si Fan, alam niyang hindi magiging malupit ang babaeng ito. Kung tutusin, handa siyang tulungan siya. It's just. Nakaka-frustrate talaga para sa kanya na bumili ng milk tea sa ganoong kaikling panahon. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.